mapagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y malaya ng napapupuli at nakakasamba po sa Kanya. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ang naming banal, kami po'y nagpupuli at papasalamat sa mapagpalang gabi ito, Panginoon. Kung saan pa kami po ay pinagkasama-sama niyo, pinagkatipon-tipon niyo, Panginoon, sa isang dayunin, magtulong-tulong sa pananalangin, Panginoon, sa lahat ng emphasis na pinagkatiwala mo. Salamat din po, bago kami dumako doon, Lord, nagandaan ng pagkain spiritual para po maging kalakasan namin sa patuloy na pagtahak namin, Panginoon, habang kami nasa mundo. Pagpalain niyo po buhay ng bawat isa, yung anointing ng banal na Espiritu sumaamin lahat, malayang makakilos ng iyong kapangyarihan, at ma-observe namin, Lord, ang lahat ng pagpapalang ito na nagmula po sa inyo. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po ulit. Hello. Salamat po sa Lord. Napakabilis ng panahon. Hello. Sorry. Hello. Hello. Salamat sa Lord. Ang topic po natin sa gabi ito, ang title po ay The Only Teacher. Ang nag-iisang tagapagturo. Hindi naman po Teacher's Day ngayon, pero ito po yung binigay ng Panginoon na ating pag-aaralan. Ang ating teksto po ay magagaling sa unang 1, chapter 2, verse 27. Ang sabi po dito, gayunpaman, ang Espiritu yung pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu yung nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailangan turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid na kasinungalingan. At tulad ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. So sa ating buhay, bawat isa sa atin, meron tayong experience, no? Meron tayong naranasan na tinuruan tayo. Mula pagkabata, tinuruan tayo ng ating mga magulang, patungkol sa mabuting asal, pagtulong sa bahay, manners, no? Yung pagpupo at opo, yung mga simple math, madalas mga nani nagtuturo niyan eh. And then eventually, pagdating natin sa school, naman yung ating mga teacher, sila yung nagtuturo sa atin, yung mga English, Filipino, values, yung mga subject, no? Sila naman yung mga nakataas o nakatalaga dyan sa yugto ng ating buhay, elementary, high school, yung iba college. And then eventually, pagdating sa trabaho, meron naman tayong tinatawag ng mga trainer. Sila naman yung nagtuturo doon sa mga bagong aplikante o mga bagong empleyado, no? So sa ating buhay, hindi nawawala yung mga nagtuturo sa atin. At darating din yung araw, at alam ko yung iba nararanasan na sila din mismo nagtuturo na. Maaaring yan, si Mamo, si Johan, si Ninang Mean. Mga teacher sila, may tinuturuan na sila sa school. At yung ating mga magulang, may tinuturuan din sila mga anak, yung pagdidisiplina. At yung ating mga kapatiran na biniyayaan ng Panginoon ng medyo mataas na posisyon sa trabaho, meron na silang hinahandle ng mga empleyado na tutulungan bilang mga trainer, no? Pero sa ating buhay spiritual, iisa lang po yung tagapagturo. Nagsabi po dito, no? Bilang mga mananampalataya, iisa lang ang nagtuturo sa atin o tagapagturo, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ngayon, ano ba ang paraan ng banal na Espiritu upang turuan tayo? Dalawang bagay lang po yung ating tatalakay. Unang-una po, isa sa mga paraan ng banal na Espiritu para turuan tayo, sabi po dito, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Pangalawa, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pakikinig sa tagapagsalita o sa speaker. Ngayon po, sa ating unang punto, sabi dito, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Ang sabi po dito sa Joshua, chapter 1,
verses 1 to 3. Ang sabi po dito, no? Ito po yung experience, ito po yung pasimula ng journey po ni Josue after po mamatay ni Moises. Ang sabi po dito, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod mo si Moises. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumuwid kayo sa Ilog Jordan patungo sa lupaing binibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain inyong parating. Yun na po yung ministry na ibinigay ng Diyos kay Josue, na siya yung maglilid sa libin ng Israel bilang kahalili ni Moises. Kasi wala na siya eh. Tapos na yung ministry ni Moises. Tinake over na kay Josue. Ang abilin-bilinan po ng Diyos kay Josue, mababasa mo natin sa verse 1, chapter 1, verse 8 ng Josue. Sabi, dili-diliin mo ang aklat na ito, araw at gabi. No? Basahin po natin ang buo. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sa King James, sabi naman, magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Yung po yung kabilin-bilinan ng Diyos kay Josue, doon sa ministry yung binigay sa kanya. Sabi, dili-diliin mo ang aklat na ito, araw at gabi. Sa panahon pa lang ni Josue, meron ng Bible. At yun yung binilin sa kanya na yun talaga yung dapat mong gawin. Pag-aralan mo kung maigi, dili-diliin mo, pag-kulay-kulayan mo, araw at gabi. At ang sabi dito, no, to make the long story short, no, sa Josue chapter 23, verse 14, basahin po natin. Ito na po yung end ng, ng ministry ni Josue. Ang sabi po sa 23, verse 14, malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. So, tapos na yung ministry niya at sinabi niya na sa libin ng Israel, lahat ng pangako ng Diyos sa atin, naganap. At pagdating ng chapter 24, ito na yung namatay na si Josue. Ika nga, di ba? Tapos na yung mission niya. Mission complete na siya. Kaya, bumalik na siya sa piling ng Panginoon. No? Nasa langit na. No? Sabi nga, well done, my good and faithful servant. Naniniwala ko yung nararanasan ni Josue. Pero ano yung naging niya? Ano yung naging tawag dito? Ano yung naging guide niya? Bakit naging matagumpay yung ministry niya? Isa sa mga dahilan, kaya naging matagumpay yung ministry ni Josue, kasi pinahalagahan niya yung salita ng Panginoon. Lagi niya yung pinapalikan. Kaya naging matagumpay yung ministry niya. Pero hindi naman ibig sabihin doon na porque siya yung leader, siya lang yung mabubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Hindi po, no? Bawat isa sa atin, tayo po ay gumaganap, no, bilang mga lingkod ng Diyos. Maaaring iba sa atin ay hindi tagapagsalita, no? Iba sa atin ay iba yung ministry na nabibilangan. Pero bawat isa sa atin, merong pinagkatiwala Diyos sa atin. At yun ay mapagtatagumpayan natin at makakapagpatuloy tayo kung bibigyan lagi natin ng importansya yung salita ng Panginoon. No? Ito yung magiging, sabi nga, ito yung magiging guide. No? Ito yung magiging guide natin. Ito yung pinaka-manual, no, ng mga mananampalataya. Yun yung nais ng Panginoon na lagi natin bigyan ng pagpapahalaga. Kaya naging matagumpay si Josue sa kanyang journey hanggang matapos niya yung ministry niya dahil binigyan niya doon ng pagpapahalaga sa kanyang buhay. At ang sabi dito sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang mga tao, sabi ng Panginoong Jesus, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. No? Ito po ay isa sa mga basic needs ng isang mananampalataya. No? Kumbaga, ito ay isa sa mga necessity. Meron tayong tinatawag na food, shelter, clothing. Ito yung basic needs ng lahat ng tao. Pero bilang mga mananampalataya, on top dun sa necessity or basic needs natin,
bilang mga tao, dahil nga tayo yung mga mananampalataya, yung macho porpor, kasama to sa atin. No? Naalala ko sino ba nag-topic si Pastor Ana. Kung every Sunday lang pala tayo kumakain ng Word of God, paano naman yung Monday hanggang Saturday? Inisip ko nga, siguro maraming diet. Diet sa Christian life, no? Pero kung sa totoong buhay, ang isang tao, tuwing linggo lang kakain, hindi tatagal. Sa spiritual, ganun din, no? Kasi every day, meron kang exercise na ginagawa sa faith, eh. Every day, kailangan mong mag-desisyon anong gagawin mo, anong magiging response mo, no? So, kailangan pala dapat every day may kinakain tayo sa salita ng Panginoon. At magagawa natin yun kung bibigyan natin ng pagpapahalaga yung salita ng Diyos, no? At ang sabi dito, ang tunay daw na born again, dapat daw meron siyang cravings sa salita ng Panginoon. Kumbaga, nararamdaman mo, parang nagugutom ako ngayon. Ano kaya kung babasahin ko? Ano kaya chapter yung nanamnamin ko na salita ng Panginoon? Lalo na kapag naalala ko pag yung babae nasa period ng malapit na, no? Ang hinahanap niya, magbe. Yun yung cravings nila eh. Minsan malungkot, naghahanap sila ng ice cream o chocolates, no? Pero sa ating pala iba, minsan kapag malungkot ka, nag-crave ka dun sa kapag may problema ka, nag-crave ka dun sa sa Matthew 20:28 ata yun. Yung lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagalat ang bibigyan sa inyong mga pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Tsaka yung first Peter, no, cast all your cares upon Him because He cares for you. Doon tayo nag-crave sa salita ng Panginoon. At yun yung nais na lagi makita sa atin. No? Yung meron tayong gutom. At isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nakadadalo ng gawain ng Panginoon every Sunday at every Friday. Dahil meron tayong cravings sa salita ng Diyos. Meron tayong binigyan tayo ng interest at binigyan tayo ng desire sa salita ng Diyos. No? Yun yung isa sa mga cravings. Maging sa online, no? Lalo na ngayon, napakaraming nangangaral sa online. Pinanonood natin siya. Bakit? Kasi meron tayong cravings. Nakakaramdam tayo ng gutom doon sa mensahe ng Panginoon. Pero sabi nga, hindi nagtatapos doon. Kailangan pala dapat meron pang personal na pakikipagniig sa Panginoon at pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Ang sabi dito, no, sa John 14:26, ito po ang sinasabi. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So sabi, ang role daw ng Holy Spirit, magpaalala ng mga bagay na sinabi at ituturo sa atin ng Panginoon. Kaya ang punto, paano kung wala kang nabasa o wala kang narinig na salita ng Panginoon? Walang ipapaalala ang banal na Espiritu. Kaya doon po papasok yung kahalagahan ng meron kang personal na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi dito, no, paano tayo tuturuan o papaalalahanan ng banal na Espiritu kung iilan lang yung salitang nalalaman natin patungkol sa Biblia. Marami nagsasabi, no, lagi naman natin ito naririnig. How to know the will of God? Siyempre, kailangan biblical. Kasi yun yung pinaka-basis, no? Pero, paano nga, kung iilan lang yung alam na salita ng Panginoon. Halimbawa ko, no? Sa panahon ngayon, pilit nilang pinapasok yung yung soggy bid. Pinipipray ko lagi sa Panginoon na hindi mangyari. Pero siyempre, ang mga kasi ito, papunta sa pagkabulok eh. Kung maaprobahan yun, legal na yung same-sex sa ating bansa. Pero siyempre, bilang mga mananampalataya, part pa rin natin ipanalangin sa Panginoon na hindi yung mangyari. No? Isa sa mga disadvantage pa pag naging batas yun, no? Hindi ka na pwedeng mag-topic ng Sodom at Gomorrah dito. Pwede ka makulong.
Hindi mo na pwedeng disiplinahin yung anak mo na, dapat lalaki ka. Hindi pwede. Pwede kang makulong. Hindi mo sila pwedeng kontrahin. Magkakasala ka sa batas. So yun yung mga disadvantage kapag nangyari yun. At ang katwiran nila, 1 John 4:19. Sabi, we love because He first loved us. Ay hindi, sabi ng Biblia, pwede ako magmahal. Kasi siya yung unang umibig sa akin. O tama nga naman, biblikal. Pero ang punto, yun lang ba ang sinasabi ng Biblia? Di ba sabi sa Genesis chapter 2:24, pinagsama yung babae at lalaki. Walang binanggit na pinagsama ang babae at lalaki sa lalaki. Pagdating naman sa Levitico chapter ito po sa lumang salib. Yung message po kasi, tinatype ko na lang. Pangit po kasi sulat ko. Ayan. Sabi sa Levitico chapter 18 verse 22, sa lumang salib po ito, no? Sabi dito, huwag kayong sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil suklam-suklam ito. So kung maaprubahan yung same-sex marriage, ano bang ginagawa ng mag-asawa? Di ba, no? Sa mata ng Panginoon, ito yung banal. Yung pagtatalik ng mag-asawa. Pero kapag na-approval ito, makukompromiso yung Word of God. Pero, ang basis nila, 1 John 4:19. Biblical. Pero may nakakompromise na isa pang salita ng Panginoon. At marami pang iba. Sodom at Gomorrah, yung sino ba yung anak ni Noah, yung pangalawa? Yung pangalawang anak, no? Natuwa nung nakita nung nakaubad, nawalang sakto si Noah. Doon nagsimula yung lahi ng mga tapos yun nga yung Sodom at Gomorrah, no? Hindi natutuwa ang Panginoon sa gano'n, no? Pangalawa, ito pa isa pang controversial, no? Yung salvation. Lahat tayo nananampalataya na once saved, always saved. Kasi yun yung sinasabi ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sabi doon, whoever believes, sino mang sumampalataya. Eto na ngayon, nanampalataya ka. Eto na. Ligtas na ako, nanampalataya ako. Okay na ako. Pero ito punto, sabi ng Biblia, faith without deed is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ngayon, ano ba yung gawa na hinahanap ng Panginoon para mapatunayan mo na meron kang pananampalataya? Yung ating pinag-aralan, dapat pala meron kang spiritual cravings. No? Sinasabi ng tao, ligtas na ako kasi nanampalataya ako. Pero bakit wala kang nararamdamang gutom sa salita ng Panginoon? Bakit hindi ka dumadalo ng gawain? At bakit hindi ka nakikipag-usap sa Diyos Ama, sa iyong tatay? So how can you justify sa harapan ng Panginoon na tunay kang tumanggap kung yung spiritual mo wala o hindi mo pinahahalagahan o wala kang ginagawang hakbang para mapatunayan na tunay kang may pananampalataya. Kasi nagbigay lang ng mga halimbawa sa Santiago, pero hindi nagtatapos doon, no, sa pagkakawang gawa yung ating pananampalataya na may kalangitan. Sinasakalaw din ito yung ating pamumuhay sa araw-araw. Na kung tunay na ang isang born again ay tunay na nanampalataya, may nagbabago sa kanya. Yung sabi nga, di ba, it is no longer I who lives in me, but He. Galatians 2:20. Tapos, hindi na ako living by faith, not by sight na. So, yun yung mga proof, no, na kailangan makita sa isang tao kung tunay siya nanampalataya. Naalala ko nung kailan ba yun? Swimming ba yun? Yung baptism. Mag-uusap kami ni Pastor Lely doon sa gitna alos, na yun eh, nasa na kami ng dagat eh. Nag-sharing kami. Nagtagal naman namin ito. Nasunog na yung balat ko. May lumapit sa amin. Lalaki, sabi niya. Naririnig ko yung pinag-uusapan niyo. Hindi ko na po kailangan ng church. Sabi niya gano'n.
Iniikarin siya ni Pastor Willie, no? Ay, hindi na po kasi yung pastor po namin, patay. So, how can you justify na tunay kang na-born again kung hindi mo pinahaalagaan o wala kang pakialam sa gawain ng Panginoon? Di ba, no? Kung iisipin mo, maigi. Kaya, sa mga binabible study ko namin, no? Salamat sa Lord. Kasama ko lagi si Nina, kaming dalawang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Lagi namin sinasabi nung sa binabible study namin, born again is not a religion. It is a relationship with God. At yung born again, makikita yun sa buhay ng tao. Kung talagang na-born again ng isang tao, may development o changes sa buhay niya. At merong something sa kanya na wala sa iba. Kaya yung pinipresent namin sa inyo, hindi to religion. Ito yung isang pakikipagrelasyon sa Diyos. Doon mo makikita kung talagang isang tao may pananampalataya. Hindi lang dahil sa sinabi niya, kundi makikita sa gawa niya. Ikatlong bagay po, no? Sa trabaho. How to know the will of God kung yung trabaho mo kalooban ng Diyos. Sabi di ba, Matthew 7 verse 7, kumatok, magbubuksan, magtanong, sasagutin, tutugunin, no? Ano pa yung isa? Hanapin, masusumpungan. Tapos sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Tapos sabi pa dun sa Psalms 37 verse 4, delight yourself unto the Lord, and He will give the deepest desire of your heart. Tapos sabi sa Philippians 4:19, basahin ko yung Tagalog. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tapos sabi sa Philippians 1:6, tinitiyak ko ang mabuting bagay na pinasimulan ng Diyos sa inyo ay kanyang lulubusin hanggang sa mahayan ang muli niyang pagbabalik. So ito na, nag-apply ng trabaho. Ito na yung will of God kasi yun yung sabi ng Diyos. I-delay ko yung sarili ko sa Kanya. Tagal ko na naghahanap ng trabaho. Sabi niya, unahin ko siya. Ito na yung hinahanap ng trabaho. Ito na, binigyan na ng trabaho ng Panginoon. Pero ang punto, nung nagsisimula na sa trabaho, ang dami ng kompromiso. Ngayon, hindi ko po inaano po yung ibang trabaho. Kasi meron talagang trabaho na, lalo na sa service industry, no? Tsaka sa mga medical, minsan talaga may pasok ng weekends. Pero pinutumbo ko po dito yung Hebrews 10:25 na huwag niyong kaligtaan ng mga uri ng pagtitipon. Yung personal devotion, yung prayer time, yung quiet time. Kapag pati yun na kukompromiso, ay parang hindi ko maisip na itong trabaho ko na hindi ko mapapatunayan sa Panginoon na itong trabaho binigay niya ay talagang galing sa Kanya. Kung pati yung devotion time ko, yung prayer time ko, yung quiet time ko, nakukompromiso o hindi ko magampanan. Tapos tatanungin ka ng Panginoon, oh, may meeting tayo ng alas 10. Di ba yun yung schedule mo pag nagpe-pray ka? Bakit wala ka? Lord, overtime ako eh. So, dinailan na yung trabaho. No? Tapos sabi pa ko dito, no? Tapos eventually nakikita mo yung sarili mo, nag-iiba na yung ugali mo. Parang imbis na gumanda parang nag-iiba o nalilinis yung pagkatao mo. No? So, hindi mo maano talaga na galing ba talaga sa Lord yung trabaho to? Kaya sa ating mga kabataan, no, lalo na sa mga graduate at sa mga nagpapasimula, huwag mo kayo titingin sa payslip o kaya sa sahod. Lagi nyo titignan o pagbubulay-bulayan na bago kayo pumirma. Maganda kasi may reflection kayo bago ka pumirma. Ano yung advantage at disadvantage sa spiritual life ko? Huwag kayong titingin sa salary rate kasi sapat ang biyaya ng Panginoon. Hindi siya nagkukulang. Ang lagi niya magiging basis, ulitin ko po. Ano magiging epekto sa spiritual life ko? Magiging prioritize ko pa rin ba? Mapaprioritize ko pa rin ba ang Lord kapag tinanggap ko itong job opportunity na to? O hindi? No? At kung ang trabaho binigay sa'yo ng Lord, may pasok ng linggo,
Tapos, pero nakikita naman ng Lord sa puso mo yung desire at saka yung alam ng paglilingkod. Hindi imposible, no, aayusin ng Panginoon yung schedule. Basta makikita sa puso mo, siya talaga yung pinaglilingkod. Ika-apat po, no? Isa pang kontrobersyal. Yung sa ikaput, no? Marami nagkakatwiran, 2 Corinthians 9:7, na yung pag-ikaput daw, from heart's content. No? Ito yung laman ng puso ko. Ito lang yung ibibigay ko. Pero hindi nila binibigyan ng kahalagahan yung malaki street. At may nagsasabi na, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Bakit natin susundin yung malaki street? Eh, sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 15, maging sa mga susunod na talata, kung iniibig mo ko, susundin mo yung inuutos ko. Kaya ang pagsunod dito, kung mahal mo ang Panginoon, hindi na dahil sa nasa ilalim tayo ng kautusan. Hindi dahil minamahal mo ang Panginoon. Kaya ang ginagawa naman. Ngayon, ito po yung bagay. No? Ibig sabihin ba nito, merong contradiction sa salita ng Diyos? No? Hindi po yun. No? Pinakikita lamang dito na upang malaman natin ang kalooban ng banal na Espiritu na nagtuturo sa atin, dapat walang nababypass o walang naneneglect o walang nababaliwala na salita ng Panginoon. Kasi ano yan eh, kumbaga sa pagkain, hindi ka pwedeng magluto ng sinigang o ang sangkap mo paasin lang. Siyempre, kailangan mo ng gulay, kailangan mo ng karne, kailangan mo yung mga yun para makabuo ka ng sinigang. Ganun din sa ating buhay spiritual. Do not rely on one verse. Kailangan meron yung supporting verse. Pinatunayan ko yan ng Panginoon. Binigyan linaw yan ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 4. Verse 4. Chapter 4, verse 1 hanggang 11. Noong mga panahon, tinukso siya ng Diablo. Basahin na po natin yung kanilang conversation. No? Sabi dito sa verse 3, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang bato nito. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay ang buhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Verse 5, pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa talumpok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatayhulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay tatagubili, at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, di naman, huwag mong subukin ng Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Verse 10, kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So dito pinakikita, walang contradiction sa Word of God. No? Ano to eh? Meron itong teamwork. Pero, pinatunayan ng Panginoong Jesus, no, na huwag ka mag-settle sa isang verse lang. Kailangan meron yung supporting. Pagmasdan niyo po yung ating mga pastor pag gumagawa sila ng mensahe. Di ba po merong topic, merong teksto, tapos doon sa intro, merong tanong. Yung tanong, yun yung intro ang purpose nun para magkaroon ng interest yung mga makikinig doon sa topic. At merong tanong doon, at yung tanong no, ang purpose nun, yun yung mag-iiwan, magmamarka sa isip ng mga nakikinig. Kung ano ba yung sagot sa tanong nun, at sasagutin ng mga punto. Doon sa mga punto, meron yung mga verse. Tapos sa mga puntong yun, may mga subpoint. Si Pastor Bebe, nakikita ko madalas gano'n eh. Meron siyang punto, meron pa siyang subpoint. Kada subpoint niya, ABC, may mga Bible verse din yun. Dito pinakikita na hindi pwedeng isang verse lang. Kailangan meron niyang supporting verse.
meron pang susuporta doon sa isa pang supporting verse. Para makuha mo yung kabuuan ng mensahe ng Panginoon. At para makuha mo kung ano ba talaga yung kalooban ng Diyos o kung ano ba talaga yung mensahe ng Banal na Espiritu sa atin. Meron niyang teamwork. No? Wala dapat mako-compromise na Word of God. At sabi po dito, no, mismo ang diablo alam niya ang salita ng Diyos. At sa katunayan, mas kabisado niya ito sa atin. Wala pa tayo, nandito na yung diablo. Wala pa tayo, nandito na yung Bible. Mas kabisado nila ito, nakita naman natin sa Matthew 4, di ba? Tinutukso niya ang Panginoon, Word of God ang ginagamit. Mas kabisado niya ito. Ngayon, ang kanyang intensyon, tuksuin tayo. Gamit ang mga salitang, yung gusto lang natin marinig. O kung ano lang yung gustong gawin ng ating katawan. Pero nais ang Panginoon, no, tulad ni David, dito sa awit, chapter 119. Dalawang verse lang po ito. No? Verse 105, sabi niya dito, salita mo isang tanglaw na sa akin ay pagmubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatalaw. Then sa verse 10 ng 119 hanggang 11, buong puso ang mga itong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuhay. Ang banal mong pautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ngayon, nais ang Panginoon upang mapaglabanan natin at mapagtagumpayan. Nais niya, pahalagahan po natin. No? Para mapaglabanan natin ang gusto, mapagtagumpayan natin ano man yung kinakaharap natin everyday, ano yung binubulong sa atin. At para ma-distinguish natin kung talaga bang galing yun sa Holy Spirit o baka mamaya bulong lang ng diablo. Nais niya, tulad ni David, tulad ni Josue, tigit lalo na tulad ng Panginoong Jesus. Pahalagahan po natin yung Biblia. Ikalawang punto po. No? Sabi dito, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng speaker o tagapagsalita. Sabi po dito sa unang Korinto, chapter 2, verse 13. Kaya nga, kami ay nangangaral, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan spiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Napakapalad po natin mga kapatid, no? Ang dami nating speaker. Binilang ko nga ako sabihan ko parang 11 ang ating speaker every Friday na naka-assign sa prayer meeting. Sa Sunday naman, no, siyempre sa pamumuno ng ating senior pastor, si Pastor Beben, suporta ni Pastor Billy. Minsan nandito si Pastor Edmond, madalas si Pastor Richard, minsan naiimbitahan si Pastor Alex, Pastor Rex, no, si Pastor Harvey. Ang dami natin speaker, no, napakapalad po natin. Naalala ko po yung isang church doon sa amin, hindi ko na lang babanggit yung pangalan ng church. Every Sunday, nagtataka kami, last year. Every Sunday, pag umuwi kami, kasi yung service nila, tanghali na. So, nadadatnat namin yung bahay nila. Na yung mga born again doon, nasa labas ng bahay, at tinanong ko nanay ko, "Ay, ba't wala ba silang ano ngayon? Overship ba nila?" Sabi ng nanay ko, wala silang pastor ngayon. Nagpunta daw ng abroad, nagbakasyon. So, nalungkot ako, ano po nangyari sa gawain nila? Wala. Wala daw nagme-mensahe. Nalungkot ako kasi yung iglesia ng Diyos napabayaan, no? Pero napakapalad natin. Maraming pinagkalooban ng regalo ng Diyos para maging tagapagsalita at may sahero niya. Pinakikita lang dito, kung malayo pa kung mahaba pa yung ministry na gagampanan ng iglesia nito. Kasi marami siyang itinayo. Pero lahat ng yun, naging imposible lang dahil sa banal na Espiritu. Hindi dahil mahusay yung tao, o hindi dahil nakapag-aral siya, o nakapagtapos siya, o may karanasan siya na tumayo sa harapan.
Hindi. It is because of the Holy Spirit na gumagabay at pumapatnubay dun sa speaker. No? And anyone, babae, lalaki, matanda, bata, nakapag-aral man o hindi, kapag gusto kang itayo ng banal na spirito dito, kahit wala kang experience, pwede ka nang gamitin. Bakit? Kasi without the Holy Spirit, kahit sino pa ho tumayo dito, wala yung power. Holy Spirit lang ang nag-iisang navigation. Kahit sino pa ho sa amin, lahat kami dito, instrumento lang ng Diyos. Siyempre, para sa glory niya. No? It is okay to say thank you. Pastor, salamat po sa mensahe. Na-bless po ako. Pero it is not okay to give the glory, to give the honor, and to give the praise sa speaker. Dapat yun lahat sa Holy Spirit. Kasi siya yung pumapatnubay at gumagabay sa ating lahat. Siya yung nagre-reveal para maunawaan natin yung mensahe ng Diyos. At siya din yung nagre-reveal para ipahayag ng speaker yung kalooban niya sa ating lahat. Siya yung nagpapakain, siya yung naghahain sa ating lahat. No? Para tayo po ay lahat lumago sa pagkakilala mo sa Kanya. At ang sabi dito, no, ayun sabi, maging sa online, kung mapapansin niyo po, no, ang daming naglalabasan ngayon ng mga speaker sa online na nagsishare ng Word of God. Para po sa akin, okay lang naman manood. No? Pero be mindful and be careful. Kasi baka mamaya, yung intention. Minsan nga naiiwagaan ako yung pansinin niyo po, no? Noon, maraming nangangaral sa bus. Meron pang ano yung tawag ko po? Ano po ito? May lapel, loudspeaker, no? Tapos mamaya-maya, unti may aabot na sobre. Ngayon po, online na. Bakit ko po nasabing online? Nagsishare sila ng gospel. Maya-maya, unti, sa kalagitnaan ng message, may advertisement. Sa loob-loob ko, kung talagang ministry ito, bakit monetize? Bakit income generate yung video? Kasi kung ministry ito, hindi ka nakatingin doon. At hindi mo dapat ginagawa. Pero wala tayong magagawa, nandun na yun eh. Sila ang may ano doon eh. Ang punto dito, tayong nakanonood. No? Tayong nakanonood. Sabi dito, no, maging maingat tayo tulad ng mga taga-Berea. No, sa Gawa 17 verse 11, sabi ng mga taga-Berea, willing-willing sila sa pangangaral ni Pablo. Pero pag alis ni Pablo, sine-check nila. Yung minsan na-amaze tayo, ang galing. Gusto yung mag-deliver, ang ganda ng message. Pero nais ng Panginoon, i-check din natin. Kasi baka mamaya nadadala lang po tayo ng intensity o ng emotion natin o ng ating damdamin na mahusay nito. Pero yung pala taliwas na, no, sa kalooban ng Diyos yung kanyang ibinabahagi. Isang bagay po, huwag tayo maging dependent sa speaker. Binigyan tayo ng Diyos ng kamay upang mabuklat ng Biblia. Binigyan niya tayo ng mata upang mabasa at makita ito. Binigyan niya rin tayo ng bibig, no, para basahin ito. Gamitin po natin. Sabi nga, di ba? Basic needs natin itong mga mananampalataya. Marami sa atin, may bagong Bible, yung iba sa atin, bulag-bulanet na, no? Punit-punit na. Pero siyempre, iba pa rin pag sarili mong Bible eh, kahit punit-punit, kabisado mo, saan ka bubuklat eh. Pahalagahan natin ito, no? Para ariin natin ito, para higit pa sa cellphone, higit pa sa pera. Sabi nga, diba? Heaven and earth will fade, but His words will still remain. Ito po yung mananatili. At may mga bansa, pinagbabawal ito. At napakapalad po natin. Malaya tayo nakababasa ng salita ng Panginoon. Meron tayong free access. No? Ang gagawin na lang natin, pahalagahan natin sa ating mga buhay. At sabi dito, no? Ayun.
Basahin ko lang po ito. Sa ating pakikinig sa speaker, minsan sumasaya tayo, minsan naman namomotivate tayo, minsan din naman nare-review tayo. Pero sa totoo lang, walang kinalaman yung speaker nun. No. Because it is the Holy Spirit who teach. Kasangkapan ng Holy Spirit. No. Kaya lagi po natin alalahanin yun. No? Walang kinalaman yung speaker kung bakit na-motivate ka o na-bless ka o minsan na-offend ka. Huwag kayong magtatampo sa speaker. Instrumento lang sila ng Panginoon. Kung gusto nyo magtampo, syempre wag sa Diyos. Check mo muna, sabi nga, review is better than sacred love. Kapag, Lord, ano mo mensahe mo sa akin? Bakit ako nasasaktan sa mensahe mo sa araw ito? Naalala ko po noon, no? 5 minutes pastor. Naibahagi ko ito kay Monique. Year 2016. Ako po'y bagong mananampalataya. Takang-taka ako. Si Pastor Willie kasi, nag-i-speaker yan. Once a month lang. Takang-taka ako noon. Tuwing si Pastor Willie speaker, ang topic lights. Hindi ko alam kung maalala ni Pastor. Ano yun eh, parang around July, August, September. Sabi ko, sa loob, sabi ko kay Monique, ano ba ito si Pastor Willie? Bakit laging ganito yung topic niya? Yung pala, may personal na mensahe ng Diyos sa akin. Kasi nakikita ng Diyos, hindi ako nag-iigap po. Kinonfess ko yung kay Pastor Willie. Sabi ko, stop, kasala ako sa Lord. Doon ko na-realize, it is not a speaker to teach. It is an instrument. At wala ako sa lugar magtampo sa kanila at kahit sino man sa atin. Bakit? Kasi ginagamit sila ng Panginoon para lahat tayo lumago sa pagkakilala sa Diyos. At dito po ako magtatapos. May mga samahan kung saan pinagbabawal nila ang tao magbasa ng Biblia. May mga tao din namang binabaliwala at hindi binabasa ang Biblia. Waring nakadepende lang sila sa tagapagsalita. May mga tao din naman na kahit anong basa ang gawin nila, hindi nila nauunawaan o naiintindihan yung salita ng Panginoon. Sa 1 Corinto 2, verse 12, may mga tao din ginagawang katuhayan o negosyo ang salita ng Diyos. At may mga tao din binabaluktot ang salita ng Diyos upang iligaw ang mga tao na nakakarinig sa kanila at gamitin ito para sa sarili nilang kapakinabangan. No. Pero salamat sa Panginoon sapagkat malaya tayo nakakabasa at binibigyan tayo ng pangunawa sa salita ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinto chapter 2 verse 14 and 15, binibigyan tayo ng pangunawa sa salita ng Diyos. Hindi lahat may ganito. Yung mga tunay lang ang tumanggap sa Diyos ang binigyan ng pangunawang spiritual at kabilang tayo doon. Sabi nga sa Book of Revelation, 7 beses ito binanggit. Sabi doon, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At ang sabi ng Hebrews 3 chapter 3 verse 7 and 8, ang sabi ng banal na Espiritu, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mong patigasin ang iyong puso. Mga kapatid, no, pagsikapan po natin na umunlad ang ating relasyon sa banal na Espiritu, na siyang lagi natin kasama, na siyang gumagabay sa atin, at na siyang pumapatubay sa atin. At higit sa lahat, siya ay nag-iisa, nagtuturo po sa atin. Amen po. Purihin mo. Palakpakan mo. Panginoon Diyos, kami po nagpapasalamat sa patuloy ka nagpapakilala at nagpapahayag sa akin. Salamat po sa patuloy na paalala mo patungkol sa mga kamanghamangang bagay, Panginoon. Salamat po sapagkat madalas hindi namin na-appreciate yung ginagawa ng Banal na Espiritu. Salamat po sa pagtuturo niyo sa gawin ito sapagkat napakalaki po pala ng ginagampanan ng Holy Spirit sa aming pang-araw-araw na buhay. Na siyang patuloy na gumagabay at pumapatuloy sa amin. Siyang patuloy na nagtuturo. Na siyang nanginigati kapag kami po ay nagdedesisyon na magkamali, Panginoon. Salamat po, Lord, sa patuloy na paalala mo sa amin. Bagaman marami kang itinatayo bilang mga tagapagsalita mo. Lahat po ng papuri, pasasalamat, nais mo, Lord, ibigay namin lahat sa iyo. Hindi kahit kanino, Panginoon. Salamat din po sa lahat ng instrumentong ginagamit nyo sa pulpito.
Dalangin po namin, Lord, sa mga tagapagsalita. Patuloy kang magpahayag sa amin, magpakilala sa ikatatatag pa at ikalalago na iglesia nito. At palagi niyo po kami i-remind na hindi kami, kundi ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Patuloy niyo pong babae ng aming mga puso at paalalahanan kung wala kaming magagawa. Kaya marami po salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na nito, pagpalain niyo po yung buong programa at gawain. Purihin ka, Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Talagang malaki po ang bahagi ng Holy Spirit sa buhay natin. Kasi ang Ama siya nagtalo. Anak, sinabi na. Yung mga pwede talaga, hindi ko pwede mawasan. Ang Holy Spirit, siya nag-o-operate. Yung masabi sa tayo ng Diyos, tayo naging tayo dahil sa salita ng Diyos. Hindi tayo naging ganito. Hindi tayo sa Bible. Kung hindi tayo karit sa salita ng Diyos, hindi tayo nakapagbasa sa salita ng Diyos, hindi kakaganito buhay na. You know what? At sabi ng Biblia, ang malangkas na talaan ng buhay natin, nakatitik na sa aklat ng buhay natin. At ang Holy Spirit, ang laging ipapaalala, yan ang buhay mo. Kasi wala mo sasabihin ng Holy Spirit, hindi sa salita ng Diyos yan. Kung ano sinabi ng Jesus yun ang sasabihin ng Holy Spirit, sasabihin ng Holy Spirit, yan ang dapat mong, yan ang salita ng Diyos na dapat mong gawin. Yan ka. Kaya sa panahon ito, talagang, yung unang lesson natin sa leadership journey seminar, paano mo matututuhan, pag-aralan at basahin ang salita ng Diyos. Diyan ang napakalaki ng power ng Holy Spirit. Hindi ka, pag ikaw nagbasa ng Biblia, nasa eskwelahan ka na ng Holy Spirit. Nakaupo ka na sa classroom niya. Pag nag-devotion ka, nagbasa ka ng Biblia, nakinig ka sa salita ng Diyos dito, umupo ka na sa classroom ng Holy Spirit. Siya ang teacher. Gagamit lang siya ng tao. Kaya yung speaker, very sensitive siya. Na, nirinig siya ng Holy Spirit. Napakalaga yun. Kaya, salamat, Jasper, na-remind tayo na ang salita ng Diyos, kailangan depende tayo sa mga ng Espiritu. Para pa natin ang pag-ibig. Tayo po ay maglilimang grupo ngayon kasi po sobrang dami. Kaya po, nung sa grupo, medyo pagpapas tayo. Yung 1, 2, 3, 4, sa sa gitna, meron 5. Si Bali Archie, no? Ito ni Bali Archie. Si Noemi, si Cassie, si Tonette, si Trixie, si Jerry, si Jerry, Andri, Tita, Mean, Nani, Carol, Sheena. Yun po. Yung pangalan yun, si Bali Archie, dito. No? Narinig yun, Bali Archie kayo, no? Number 2. Manuel, si Enzo, si Arlene, si Janlo, si Opal, June, Stropeno, Lani, Eden, Remy, June G. Jane, tapos si Malen, si Melda, June. Number 3, tandaan nyo, kay Badot Noel, good. Number 3, si Titos Jesper, si Joyce, Carl, si Dean, Josel, Shem, Tess, Juliet, Joan, Bet Sabino, Kisha, Gino, si Jesper. Pang-apat, si Valentine, si James, Trope, Pinoy, Eunice, Lincoln, Terma, Lori, Bobby, Nene, Danny, Mary, and Luis, okay? Valentine, si Brother Boboy, number 5. Gigi, si Lane, Mr. Josie, Doreen, Andy, Eileen, Junior, Eden, Mika, Janice, Jermaine, Dali. Yun, kay Brother Boboy. Tandaan nyo ba? Sister Beth, wala na ako siya. Sister Beth, galing kita kay ano? Galing kita kay Kachi. Dito, number 1. Hindi po.